Ang lahat ng bagay ay may pangyayari. Ang lahat ng bagay ay posible. Sa umagang ito, mga kapatid, we will celebrate the great things Jesus has done. And we will free ourselves. Hallelujah. We will get ourselves ready for the greater things that our God is yet to do. We are free to dance. We are free to jump. We are free to shout. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Fall down, something's breaking up. There are no limits now. We've seen what he can do. We know that he's not true, and we're believing for exceeding abundantly above all we can ask or think. There's more than what we've seen. There's greater things. As the praises go up, 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 up. The walls fall down. Let the walls fall down. Something's breaking now. Something's breaking now. There are no limits now. We've seen what he can do. We know that he's not true, and we're believing for it. Abundantly above all we can ask or think. There's more than what we see. There's greater things. Our God cannot solve. No. Is there a storm that our God cannot calm? No. Is there a giant our God cannot slay? No. Is there a soul that our God cannot save? Is there a problem our God cannot solve? Is there a storm that our God cannot calm? Is there a giant our God cannot slay? Is there a soul that our God cannot save? Jesus. Hallelujah! Nagpapasalamat kami, Panginoon,
sa pribilehiyo na muling makarating sa iyong simbahan upang kami ay makapagtipan muli sa iyo, upang kami ay mapalakas ng iyong mga salita, upang muling mapuno ang aming mga puso ng iyong presensya. Kita mo kami sa mga oras na ito, Panginoon. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Alam mo ang nilalaman ng aming mga puso. At naririto kami, Panginoon. We are emptying our hearts to you, Jesus, because we know that you are here, ready to fill us. Hallelujah. Your presence will fill us, oh God. Hallelujah. Kaya naman kalugdan mo ang aming pananambahan sa umagang ito, habang ikaw ay patuloy naming sinasamba at niluluwalhati. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Jeremiah 32:27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay ang mahirap para sa akin. Luke 1:37. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Walang bagay ang mahirap at imposible sa ating Panginoon. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Lahat ng bagay ay kaya niyang baguhin. Gumagawa siya ng mga dakilang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ginagawa niya ang mga bagay na imposible sa mga mata ng tao. He makes a river in the desert. He turns a sea into dry land. He makes a feast in famine. He makes a barren give birth. He opens the eyes of the blind. He uses the weak to shame the strong. He turns mourning into dancing, ashes into beauty, graves into gardens, death into life. Hallelujah. Walang problema ang hindi niya kayang bigyan ng solusyon. Walang karamdaman ang hindi niya kayang pagalingin. Walang tanong ang hindi niya kayang sagutin. Walang higante na hindi niya kayang patayin. Walang pader na hindi niya kayang pabagsakin. Walang bagyo na hindi niya kayang pakalmahin. Walang puso ang hindi niya kayang baguhin. Walang panalangin ang hindi niya kayang tugunin. Hallelujah. Jesus is our way-making, miracle-working, and promise-keeping God. And the good thing is, mga kapatid, He is here with us right now. At kung bubuksan lamang natin ang ating mga bibig sa pagpupuri, kung sasambahin lamang natin siya sa espiritu at katotohanan, He will start to move and do amazing things we've never seen before. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Worship Jesus. Worship Jesus. Hallelujah. Even when I don't feel it
na Diyos na sa kabila ng kanyang karangyaan, ng kanyang karangalan, siya ay nagbigay ng panahon upang pumunta dito sa sanlibutan, abutin ang bawat isa sa atin. Tayo ay makasalanan, subalit ang Diyos ay nagbigay ng panahon upang siya ay magpahayag sa laman. Hallelujah! Ang banal na Diyos ay nagkatawang tao upang abutin ang makasalanang kagaya natin. We are thankful for what He has done for us. He is the Almighty One, and yet He reached us out in our being sinful, being so small in His presence. Salamat sa Panginoon sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang dakilang biyaya na iniligtas ang bawat isa sa atin. Come on, bigyan natin siya ng mataas na pagpupuri at pagsamba. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 We welcome everyone in the name of Jesus. Masaya ba tayo sa araw na ito, mga kapatid? Amen? Ipadama natin ito sa ating mga kapatid sa pananampalataya, maging sa ating mga bisita. Kamayan natin. Let's have a smile on our lips. Joy swelling from our hearts. Amen. Shake hands. Hallelujah. Welcome everyone in the name of Jesus. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, at magkaisa. Mayroong magandang mangyayari, mayroong pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, at magkaisa. Mayroong magandang mangyayari, mayroong pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, at magkaisa. Mayroong magandang mangyayari, mayroong pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Sabihin mo sa iyong katabi, masaya ako na narito ka. Thank you, Jesus. Makakaupo na po ang bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We also want to recognize the presence of Sir Jeff and Ma'am Brenda Mallory. They are here with us, worshiping the Lord. Amen. At salamat po sa Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Maging sa atin pong mga online viewers, kayo po ay aming pinasasalamatan na patuloy po kayo na sumusubaybay sa atin pong live streaming. Gusto rin natin po, mga kapatid, na i-recognize ang atin pong mga bisita, first-time visitors sa dakong ito. At kapag tinawag ko po ang inyong pangalan, punta lang po kayo dito sa unahan at kayo po ay aming ipapanalangin. May mga kapatiran po tayo from UPC Mindoro. Gusto po natin silang i-welcome. Si Brother John Leonard Sol and Sister Rebecca Sol. Nice rin po nating tawagan si Mariel Ferrol. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Kasama namin kayo. UPC Marinduque naman siya galing. And then meron pa rin po tayong kasama pa. Salamat sa Panginoon dahil patuloy na ang inyo pong puso ay nakasentro sa pagbibigay ng pagsamba sa Kanya.
extend po natin ang ating mga kamay toward them at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na patuloy na ikaw nagbibigay, O Diyos, ng puso na marunong sumamba sa iyo pong harapan. Kaya Panginoon, ang aming pong mga kapatiran from UPC Mindoro at UPC Marinduque, sa amin pong mga first-time visitors sa dakong ito, hayaan mo po, O Diyos, na iyong pagpapala ay lumukob sa kanila pong buhay. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng kanila pong pang-araw-araw na pangangailangan. Hayaan mo po, O Diyos, na dumaloy sa kanila pong buhay ang iyo pong dakilang presensya, ang iyong biyaya, Panginoon, at magkaroon sila ng tagumpay sa kanila pong pamumuhay bilang mga mananampalataya. Dalangin din po namin, Panginoon, na sila at ang kanilang buong pamilya, Panginoon, ay lagi mong ingatan at bigyan, Panginoon, ng paggabay sa tuwi-tuwi na. At hayaan mo, O Diyos, na maging pagpapala, Panginoon, ang gawaing ito at magbigay sa kanila, Panginoon, ng lalo't lalong pananampalataya na ikaw ang Diyos na hindi, Panginoon, nagpapabaya sa iyong mga anak at laging naririyan upang kumalinga sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, and bless them, O God, through this service, O Lord, and every day of their lives, let them savor your faithfulness, your goodness, your love in their lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabihin po natin, welcome our visitors. Makakaupo na po kayo. Marami pong salamat. Pwede po natin silang kamayan, kumustahin, kung kahit po matapos na po ang ating gawain upang sila po ay magkaroon ng lalo't lalo na pagkakakilala sa atin, no, bilang magkakapatid sa Panginoon. Now, ang atin pong theme for the month of August ay Come Up Hither. Amen? So ito po ay paanyaya na tayo po ay umakyat sa mataas na dako, no? At alam po natin ang dakong yaon ay walang iba kundi ang presensya ng atin pong Panginoon. Ang atin pong mga programs and activities for this week ay nagpapatuloy. Mamaya pong hapon at 1 o'clock ay ang atin pong afternoon service sa lugar po ng Bawan sa 4th Street, Frontierville, Poblacion 2. So patuloy po natin ipag-pray ang atin pong gawain sa lugar po ng Bawan upang lalo't lalong pagpalain. Let's continue to pray na magkaroon po tayo ng sariling church lot and building sa dakong yaon upang lalo po na ang pagsamba ay magkaroon ng meaning sa buhay ng mga mananampalataya sa dakong yun at marami pa pong maakay na makakaluluwa. And then also, ang atin pong morning devotion via FB Live is from Monday to Friday at 5:30 in the morning. Lahat po ay magsabing, Good morning, Jesus! Okay, so ito po ay isang programa ng ating church na nagbibigay po, mga kapatid, ng ganap na pagpapalang espiritual. Pinakakain po tayo ng salita ng Diyos. And through praying for different requests and at the same time for the needs, may it be personal or pertaining to the family or our church, ito po, mga kapatid, ay pinagsasama-samahan natin na idulog sa ating Panginoon. So we are thankful for the ministry of our broadcaster, si Pastor Gard Lutero. Salamat po sa patuloy na pagbibigay po ng salita ng Diyos. Again, Monday to Friday at 5:30 in the morning. Mga 30 minutes lang po yan para nang sa gayon ay hindi po maagaw ang inyong oras. Pero nagbibigay po ito ng kalakasan sa atin pong mga pananampalataya. Thank you, Lord. And for this week po, ang ating faith class, no, for our apostolic men, ladies, and youth, any day of the week po ito. Ito po ang ating small group sa atin pong church. At hayaan po natin na sa pamamagitan ng atin pong mga servant leaders, no, through sa mga I-groups po ninyo ay magkaroon ng lalo't lalo na pagpapalalim sa salita ng atin pong Panginoon. So, you can communicate with your servant leader para nang sa gayon po ay
alam po natin anong araw, anong oras, no? May it be online or face-to-face, ginagawa po natin ito para patuloy na yung atin pong small groups ay maalagaan sa pamagitan po ng pagpapatibay sa salita ng Diyos. And then also, ang atin pong departmental prayer and fasting for this week, para po sa ating apostolic men, August 13, sa atin pong ladies, August 14, at sa ating pong youth ay August 15. At lagi po natin itong ginagawa monthly, that at the end, on the third day of our departmental prayer and fasting, ay ang atin pong wrap-up prayer meeting. No? So kaya po, canceled po ang Thursday sa lugar po ng Bawan. Combined po, mga kapatid, no? Combined wrap-up, okay? Ang atin pong Friday, dito po sa Batangas City Church at 6:30 in the evening. Amen? So, yung mga taga-Bawan po, on Friday, dito po tayo pupunta at combined po ang Batangas City at Bawan upang iselyo po natin yung pagpapala ng Diyos sa 3 days na tayo po ay nanalangin at nag-ayuno sa atin pong Panginoon. Amen? Excited po ba tayo palagi sa gagawin ng ating Panginoon? Amen. At isa po sa binibigyan nating pansin ay walang iba kundi ang atin pong 35th Thanksgiving anniversary. Wow! Hallelujah! Let's continue to pray sa tagumpay ng atin pong gawain ito on October 26 of this year. Hayaan po natin for 35 years. God's faithfulness has always been there. It has preserved us through the years at pasalamatan natin ang atin pong Panginoon. So, for sure, hindi po tayo sa lugar na ito maggaganap ng atin pong Thanksgiving anniversary. Outside of the church po tayo, mga kapatid, sa mas malaking lugar upang patuloy po na pati yung atin pong mga dating mga kasama, yun pong ating mga kapamilya, yung atin po mga kapatid na mga kaibigan, katrabaho, kaklase, ma-invite po natin mga kapatid, dodoblihin po natin ang atin pong attendance at that time at magse-celebrate tayo ng kabutihan, ng katapatan ng ating Panginoon for 35 years since ang atin pong pastor, si Pastor Ed Lutero, ang siya pong nanguna sa atin pong simbahan. So, continue to pray para po sa ating gawain yan sapagkat kahapon po nag-meeting po kami at ang excitement po mga kapatid ay padagdag ng padagdag sapagkat patuloy po na nakikita natin na ang Diyos ay tapat sa atin over the years. Amen? Sabihin po natin, 35 years of God's faithfulness. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So later on po, bibigay po natin ang mga information sa bawat isa upang lalo po tayong magkaroon ng burden to pray for the success of this special event. Amen? Praise the Lord! Handa po ba tayong magbigay muli ng pagsamba sa Panginoon sa atin pong pagbibigay? Amen. Tinatawagan ko po ang ating ushers and usherettes. Along po sa pagkuha rin natin ng atin pong handful of rice. Ito po ay isang napakagandang proyekto ng atin pong ladies ministries. Amen. At bago po tayo kumuha ng atin pong tithes and offerings, hinihiling ko ang bawat isa ay tatayo habang magbibigay po tayo ng declaration of faith. Amen. That we will declare God's goodness, His victory and blessings in our lives. Amen. So, sa Tagalog po tayo. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Sa pamamagitan ng otoridad ng iyong salita, magbibigay ako at inaangkin kong ako'y tatanggap, siksik, liglig at umaapaw. Ngayon, sa iyong bahay-sambahan, bilang bunga nito, ang kaaway ay naitataboy at ang sumpa ay natatanggal. Ako ay namumuhay sa ilalim ng isang bukas na langit. Yes.
tayo ay magkakaroon ng trabaho at mas magandang trabaho, pagtaas ng sahod at bonus, mga benta at komisyon, mga benepisyo at kabayaran, lupa at mana, tubo at kita, mga diskwento at balikbayad, mga regalo at sorpresa, mga utang na nabayaran at mga utang na tatanggal. Ang buong pamilya ko ay ligtas at sumusunod sa Diyos. Ako ay nagtatamasa ng ganap na kalusugan at kasaganaan at lumalakad sa pabor at pagpapala ng Diyos. Ako ay pinagpala sa aking pagpasok at sa aking paglabas. Ang lahat ng aking ginagawa ay magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen! Magbigay po tayo na may pagsamba at kagalakan sa harapan ng ating Panginoon. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay para sa Kanya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay para sa Kanya. Magbigay ka, ikaw ay bibigyan. Sisikligin at ako rin naman. Kaya't magbigay ka, buong pusong pagandong. At sa iyo'y ipagkakaroon. Magbigay ka, ikaw ay bibigyan. Sisikligin at ako rin naman. Kaya't magbigay ka, buong pusong pagandong. At sa iyo'y ipagkakaroon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, manalangin po tayo. Ipag-pray din po natin, mga kapatid, si Sister Flor Par sa kanya pong karamdaman at sa mga may karamdaman po natin na mga kapatiran. Let's also pray para po sa ating pastor, kay Pastor Guji. Siya po ay pumunta ngayon sa lugar po ng UPC Agoncillo under Pastor Alvin Abihero at doon po siya mangangaral. Pag-pray po natin ang tagumpay ng kanila pong serbisyo. At ganun din po, ang mangangaral po sa atin ngayon ay si Evangelist Fernan Edia. Hayaan po natin, mga kapatid, na patuloy na ang pagpapala, ang presensya ng Diyos ang siyang sumakanya upang ang pangalan salita ng Diyos ay magbigay ng kalakasan sa bawat sa atin. So, let's pray together. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Tunay na ang iyong biyaya, Panginoon, sa amin ay sumasagana. You are the great provider. Kaya sa pamagitan, Panginoon, ang aming mga ikapo at handog, ikaw po ang magbasbas nito, Panginoon. At hayaan mo po, O Diyos, na ang lahat ng mga pinagkakakitaan ng iyong mga anak, mga negosyo, Panginoon, at mga paghahanap buhay. Hayaan mo, Panginoon, na iyong pagpalain upang lalo't lalo na maibalik mo, O Diyos, ang ganap, Panginoon, na biyaya sa kanilang buhay, sa pamagitan rin po, Panginoon, ng faithfulness sa kanila pong ginagawa, sa kanila pong pagbibigay sa iyo pong harapan. Lord God, hayaan mo sila, Panginoon, at maging, O Diyos, ang kanilang pamilya ay magkaroon, Panginoon, ng biyayang nagmumula sa kalangitan, na kagaya ng sinabi ng iyong salita, siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. We also pray, Panginoon, para po sa aming mga ladies, sa kanila pong handful of rice. Hayaan po, O Diyos, na ikaw ang magparami nito, Panginoon, ang kanila po, O Diyos, na pangangailangan ay iyo po, O Diyos, natutugunan at makita nila, Panginoon, ang lalo't lalo pa na pagbabalik ng iyong pagpapala sa kanila pong mga buhay at pamilya. Ganun din po, O Diyos, inilalapit po namin sa iyo, Panginoon, si Sister Flor Par. Alam mo po, O Diyos, ang kanya pong kalagayan. Lord God, magbigay ka, Panginoon, ng kalakasan. Magbigay ka, Panginoon, O Diyos, ng katatagan sa kanya pong pananampalataya. Hayaan mo, O Diyos, ng panghihina ng kanyang katawan
ang bleeding, Panginoon, na kanya pong nararanasan ngayon, Lord God, by the power of the cross, O God, by your stripes, O Lord God, let her be healed, O God, in Jesus' name, let your power flow in her life. Alam mo, kanyang pananampalataya, patuloy mo, Panginoon, O Diyos, nabigyan siya, O Diyos, ng pag-asa, ng lubusang katatagan sa kanya pong paglilingkod sa iyo, na habang buhay siya, Panginoon, alam niyang may Diyos na walang imposible sa iyong harapan. Kaya kumilos ka, Panginoon, ng mahimala sa kanyang buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Heso Kristo. We also pray, Panginoon, para po sa aming mga kapatiran, O God, under medical treatment pa rin, O Diyos. We pray, Panginoon, para po kay Tatay Boyet, kay Tatay Nestor, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, sa patuloy na ikaw po ang kumilos na mahimala sa kanilang buhay. At sa aming pong mga kapatiran na mayroon pong karamdaman, ikaw po magpagaling, O Diyos. You are our great physician, O God. Hallelujah. At walang sakit, Panginoon, na hindi mo kayang pagalingin. Kaya narito kami, Panginoon, nagpapalukob sa iyo pong dakilang presensya. Ikaw magbigay sa amin ng mabuting kalusugan, ng malakas na pangangatawan, sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na siyang dakilang manggagamot sa amin pong mga buhay. We also pray, Panginoon, para po sa aming lead pastor, si Pastor Guji. Lord God, hayaan mo, O Diyos, ang paglukob ng iyong kapangyarihan ay sumakanya. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay magkaroon ng kapangyarihan, O Diyos, habang ito ay kanyang ipinapangaral. Ikaw po ang mag-bless sa UPC Agoncillo, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na sa pamagitan ng iyong salita, sila po ay magkaroon, O Diyos, ng lalo't lalong tapang, Panginoon, na harapin ang mga problema at maging matagumpay, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Ganon din po sa dakong ito, ikaw po ang manguna kay Evangelist Fernan, O God. Ikaw magbigay sa kanya, Panginoon, ng pagbabasbas mo, Panginoon, at anuman, O Diyos, ang salita na inilagay mo sa kanyang puso. Lord, hayaan mo, Panginoon, na dadalo ito sa buong kongregasyon na may kapangyarihan, may pagbibigay, Panginoon, ng kagalingan sa mga karamdaman, solusyon sa mga problema. At anuman, O God, ang pangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, ikaw ang magbibigay, O Diyos, ng kasagutan. You are the God who is nothing is impossible to you, O Lord. Kaya hayaan mo, O Diyos, na ikaw ang mahayag sa buhay ng bawat isa at ng buong simbahang ito. Purihin ka, Panginoon. Patuloy namin, O Diyos, na idinudulog namin sa iyo ang lahat ng ito at maluwalhati ka sa aming kalagitnaan hanggang sa pagtatapos ng gawain ito. Maraming pong salamat. Patuloy ka naming itinataas. Patuloy ka naming pinupuri. Patuloy naming sinasambang yung dakilang pangalan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Habang tayo po ay patuloy na sasamba sa Panginoon as the sanctuary of worship ministers to us. Tinatanggap kita.
ngalan mo, Jesus. Hallelujah! Walang ibang pangalan na ibigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat isang tao, kundi sa pangalan ni Yesu Cristo, taga Nazareth. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah!
Praise God. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin, sa mga nanonood sa live streaming, sa mga narito po sa bahay ng ating Panginoon. Malaya po tayong pumalakpak sa Panginoon. Malaya tayong sumamba sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kanina pa lang umaga mga kapatid, nang magsimula po tayo doon sa devotion pa lamang, ay nararamdaman na po natin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat sa atin. Pagpasok nyo po rito mga kapatid, anuman po yung inyong mga dala-dala, problema, sakit karamdaman, pag-aalala, isurrender po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nangangako mga kapatid, hallelujah, kung tayo po ay magtitiwala sa Kanyang pangalan, lahat ito ay mayroong solusyon. Sabi ng inawit, wala pong problema na hindi po na-solve. Walang mataas na pader na hindi po nagiba. Sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, wala pong imposible. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, di ko na po kayo pauupuin. Praise God. Sapagkat ako po excited na may bigay ang mensahe ng ating Panginoon. Last week, mga kapatid, di po ako masyadong pinatulog. Praise God. Dahil napakaganda po ng ating pong tema, We Come Up Hither. Ito po isang prophetic word, mga kapatid, na ipinapahayag ng ating Panginoon sa ating pong pamumuhay. Dito sa lupa, tayo po ay mag-desire na tumaas pa. To meet God where He is. Amen. Hindi po masasayang ang atin po mga oras ang pagpunta natin sa bahay ng ating Panginoon upang tayo'y pumuri, magsamba, sapagkat ito ang nais ng Panginoon. At ang paanyaya ng Diyos, we come up hither. Amen. So walang pagtatagal mga kapatid, ay gusto ko pong anyayahan kayong ipakita natin, Bibles up. Amen. Sige lang, mga kapatid. Bibles up. Praise the Lord. At atin pong bubuksan, mga kapatid, ang atin pong mga Biblia sa atin pong scripture, mga kapatid. Hallelujah. Ayan. Ang lahat ng makakita sabing amen. Bago tayo magbasa. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Isaiah chapter 28 verse 9 to 13. And then pagkatapos ito ay Revelation chapter 4 verse 1. Praise God. Ready na po ba tayo? Amen. Praise the Lord. Sabi po dito mga kapatid, kanino siya magtuturo ng kaalaman? At kanino niya ipapatalastas ang balita? Praise the Lord. Nagtanong po mga kapatid si Isaiah. Dahil ito nga pong ating month of August ay prophetic word mga kapatid. Ay nagtanong po mga kapatid ang propeta Isaiah. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? At kanino niya ipapatalastas ang balita? May balita po mga kapatid ang ating Panginoon. Napakaganda. Ang sabi po dito sa verse na ito, silang nangalayo sa gatas at nangahiwalay sa suso. Ang tinutukoy po mga kapatid na pagtuturuan ng ating Panginoon o ni Isaiah mga kapatid ay hindi po mga sanggol. Hindi mga bata, kundi yung mga nahiwalay na. Kumbaga sa Tagalog ay butaw na sa pagdede. Siya po ay mayroon ng unawa mga kapatid. At ang sabi po mga kapatid, sapagkat utos at utos, at utos, bilin at bilin, dito'y kakaunti, do'y kakaunti. Hindi, kundi sa pamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika, ay sasalitain niya sa bayang ito. Verse 12, na kanyang pinagsabihan ito ang kapahingahan, papagpahingahin ninyo siya na pagod, at ito ang kaginhawahan, gayon may hindi nila pinakinggan. Dito po sa verse na ito mga kapatid, ay nangusap ang Panginoon kay Isaiah doon sa mga rebellious person. Kaya nga sabi po mga kapatid sa verse 13,
Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos. Utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti, upang sila'y magkayaon at magpahinga, mga balian at mga silo at mga huli. Ganun kadakila ang ating Panginoon. Kahit mga rebellious yung tao, sinasabihan paulit-ulit, utos at utos, bilin at bilin, naroon po ang patuloy na pagpapaalala ng Diyos. Ano ang instruction ng Diyos kung ano po ang dapat nating gawin upang tayo po ay maligtas. Praise the Lord. Ang sabi po sa Revelation chapter 4 verse 1, praise the Lord, nasa screen na po, pwede na kayong sumunod. Hallelujah. Ang sabi po sa English, after this things I saw a door standing. Nilagyan ko po ng English version dahil narito po, may bisita tayong foreigner. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi doon, after these things I saw a door standing open in heaven. The first voice that I had heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must happen after this." Sa Tagalog, mga kapatid, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas at ang unang tinig na aking narinig. Gaya na sa pakakak na nakipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, "Umakyat ka rito, ipakita ko sa iyo ang bagay na dapat mangyayari sa haharapin." Tayo po'y manalangin. Iyuko po natin ang ating ulo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa na iyong salita. Muling hinihiling po namin na pagpalain mong muli, Panginoon, sa aming mga puso. Ang iyong mga salitang matagal mo nang pinagpapala. But salamat, Panginoon, sapagat ang iyong salita ay utos at utos, bilin at bilin. Ngayong umaga, Panginoon, bigyan mo po kami ng isang bukas na puso, isang kaisipan na naroon ng unawa upang kalooban mo, Diyos, ay dumaloy sa amin at amin pong masundan. Itago mo yung lingkod sa iyong likuran. Ikaw ang mangusap sa pamagitan ng kanyang lupang bibig. Maging ang nanonood sa live streaming, Panginoon, hindi ko alam ang kanilang pangangailangan, but sa pangalan ni Jesus ay mayroong pong kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus ay may kagalingan kung mayroong may sakit karamdaman. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang pangangaral ng salita sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Bago kayo maupo, pwede ba ang kamayan mo yung katabi? Sabihin mo, makikinig ako ngayon. Yan. Praise the Lord. O, kahit foreigner, naintindihan nila, makikinig sila. Kaya nakakaya naman doon sa mga Pilipino na kung tayo pong Tagalog ay hindi makikinig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mensahe po ng ating Panginoon sa umagang ito ay atin pong nabasa, mga kapatid, sa aklat ng Revelation, na ito po ay isang prophetic word, mga kapatid, na minsan, mga kapatid, di po natin nabibigyan ng pansin. Isang bukas na pinto sa langit. Praise the Lord. Hallelujah. Doon po, mga kapatid, sa ating nabasa, sinabihan po, mga kapatid, si Apostle John o si John the Beloved na come up at ipapakita ng ating Panginoon ang mga bagay na haharapin. Minsan, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, hindi po natin nabibigyan ng pansin, meron palang isang bukas na pinto sa langit. Para sa iyo, para sa akin. At gusto po ng Diyos na ipakita ang kanyang plano sa mahandang makinig. Hindi ito isang lihim na inakala ng iba. At ito po ay isang revelasyon o revelation na paanyaya. Praise God. Pero, kailangan mong tumuloy. Hallelujah. Ito po isang simbolo, mga kapatid, ng oportunidad.
ang pag-angat po natin sa ating pananampalataya. Mag-level up po tayo. At ito po ay bagong antas, mga kapatid, ng pananampalataya. Hindi po lahat ng tao ay pinipilit pumasok dito. Subalit, lahat po ng tao ay sinasabihang bukas ang pintuan ng langit. Hallelujah. At kailangan ay isang tao na may kusang loob na tutugon dito. Kagaya nga ni Apostle John, mga kapatid, ang sabi doon, come up higher. Kailangan po natin na higit na makita kung ano ang revelation ng ating Panginoon. Huwag po tayong manatili, mga kapatid, sa mababaw na relasyon sa Diyos. Kaya nga sabi po kay Isaiah, mga kapatid, siya ay magtuturo doon sa mga tao na hiwalay na sa pagpapasuso. Itinuturo ay doon sa mga mayroon ng unawa. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po'y huwag manatili sa mababaw na relasyon. Since na nabaptize ka sa pangalan ni Jesus, kailangan mong mag-grow. Hindi lamang, mga kapatid, tayo pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At tayo po ay sisimba, pupunta sa gawain kapag gusto natin. Or may free time tayo. Mga kapatid, come up higher. Kailangan natin, mga kapatid, lumago. Kailangan natin, mga kapatid, na tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na pagtaas. Yung pagkakaroon ng relasyon natin sa Diyos, ito po ay lumalago. Ang sabi po, mga kapatid, 2 Peter chapter 3 verse 18, dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Praise the Lord. Come up higher. Tayo po, mga kapatid, ay inaanyayahan ng ating Panginoon. Praise the Lord. At hindi lang yan, mga kapatid, kailangan po natin, hallelujah, na lumalim. Lumalim po tayo. Kaya meron tayong programa, mga kapatid, yung iGroup, kung saan ay doon po tinuturuan ang mga newly baptized para magpatuloy po tayong lalago. Magkakaroon tayo ng malawak na pangunawa patungkol sa ating Panginoong Diyos. At the same time, ano po yung mga pangako ng Panginoon? Yung mga prophetic word, mga kapatid. Amen po ba? Kung inyo pong maalala ng midweek Bible study po natin, it's about prophetic word, mga kapatid, na ang mga pangyayari sa ating kapaligiran ay nakikita na po natin. At tayo po, mga tinawag ng ating Panginoon, ay hindi po tagamasid lamang na yung nangyayari ay nag-i-exist, mga kapatid. Tayo po ay may divine calling, mga kapatid. Since na tayo tinawag ng Panginoon, atin pong sabayan na sabihin ang salita po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 17, na si Kristo'y manahan sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Nais ng Panginoon, mga kapatid, habang tumataas tayo ng level, hindi natin nalilimutan, mga kapatid, yung pag-ibig. Hindi natin nalilimutan na tayo mag-uugat sa salita ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo tinatawag na born-again Christian. Pagka tinatanong tayo ng ating mga kaibigan, Brad, sister, saan kayo punta? Today is a Sunday. Kailangan kong dumalo sa Sunday service. Pero mga kapatid, kumusta po yung Monday to Saturday? Meron po tayong midweek Bible study. Meron po tayong mga reach out, malapit sa inyo. Meron tayong prayer meeting. Tayo po ba'y nakakarating? Tayo po ba'y nakakapunta? Mga kapatid, sa mga ganung pagkakataon, tayo po'y pinalalago ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At sabi nga sa verse 18, mga kapatid, Ephesians 3:18, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at haba at taas at lalim. Ang salita ng ating Panginoon, inire-reveal po sa atin. Kaya nga sabi doon, come up higher. Come up higher. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord.
Ang langit ay may tinig, kaya dapat kang makinig. Tinig na gaya ng trumpeta, umaalingaw-ngaw na parati, at ito po ay may otoridad na magbago ng buhay ng tao. Amen po ba? Kaya sabi po ni Pablo, mga kapatid, in Romans 1:16, hindi ko kinaiya ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao. Praise the Lord. Ang ebanghelyo ni Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Praise God. Kaya huwag kang mahiya. At bilang parang trumpeta yung tinig ng Panginoon, lagi po itong umaalingaw-ngaw. Mayroon po tinatawag na kapangyarihan na magbago ng buhay. At ito po ay mayroong urgency, mga kapatid. Hindi nyo napapansin, ang salita ng Diyos ngayon ay parang nagmamadali na patuloy na i-share. Kahit po sa social media, kahit mga kapatid, hallelujah, sa Facebook, sa tambayan, alam nyo po mga kapatid, yung mga tambay, minsan nasisingit din sa kanilang usapan na malapit nang babalik ang Panginoon. Pero naroon sila sa kanilang bisyo. Pero alam nila na may babalik na Panginoon, lalo pagka nag-uulan, bumabagyo, marami sakuna sa iba't ibang lugar, oo nga, malapit nang bumalik ang Panginoon. Pero mga kapatid at mga kaibigan, hallelujah, kahit ang mundo ay maingay, pero ang Diyos ay nagsasalita pa rin. Kailangan po nating sanayin ang ating pandinig sa espiritual na mensahe ng salita ng Panginoon. Kung ang mga hindi nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, minsan ay nag-uusap ng salita ng Diyos kahit nasa tambayan dahil nabuboring po sila sa kanilang mga pinag-uusapan ng mga kalaswaan. How about ang mga anak ng Diyos? Tayo po ba pagka nagkaka-fellowship, anong pinag-uusapan natin? Ang kabutihan ba ng Diyos? O yung ating gagawin, susunod, saan tayo pupunta? Saan tayo mag-shopping mamaya? Anong gagawin natin bukas? Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, ang langit ay may tinig, makinig ka. Hallelujah. Praise God. Sanayin natin ang ating mga espiritual na pandinig, na ang salita ng Panginoon ay nakapokus sa tinig ng ating Panginoon. Create space to hear God's voice through prayer. Silence to the Word of God. Dahil mayroon po siyang sasabihin sa atin. Mayroon siyang pangungusap sa bawat isa sa atin. Hallelujah. At atin pong malalaman, mga kapatid, anuman ang dumating sa hinaharap, Diyos pa rin ang may hawak. God is in control. Kaya kahit dumating ang problema, dumating ang pagsubok, may mga bagay na hindi natin alam. Lalo pag nanood kayo ng news, may paparating na bagyo. Mayroong mga sakunang nangyari doon. Tayo po'y natatakot minsan. But kung ikaw ay may unawa tungkol sa sinasabi ng Panginoon, God is in control. Calm down. Huwag kang mag-alala. Sabi ng inawit natin kanina, kahit bagyo, kaya niyang pahintuin. Hallelujah. Don't live in fear of the unknown. Trust the God who already knows that coming. Hallelujah. Magtiwala ka sa Diyos sapagkat alam niya ang lahat ng bagay, ang bukas na darating. Paano tayo tutugon, mga kapatid? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, buksan mo ang iyong puso sa Diyos sapagkat ang kanyang tinig ay patuloy na nagsasalita at nag-aanyaya. Ito po ay personal, mga kapatid. Kaya ang tanong, aakyat ka ba at mananatili ka lamang sa baba? Hallelujah. Aakyat ba tayo o mananatili ka lang sa baba? Aakyat. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Si Isaiah, mga kapatid, ay nagsabi, kanino siya magtuturo ng kaalaman? Ang tinuturo ng Panginoon ay karunungan, kaalaman. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po sa mga bata, kundi doon sa mga tao na siya po ay mayroong alam na, may kakayanan,
na siya po ay tumayo, mga kapatid. Marami ngayon, mga kapatid, na parang allergic na kapag ang salita ng Diyos ay ating sasabihin. Ang salita daw ng Diyos, mga kapatid, ay para lamang sa mga bata. Parang ganun, binabalik nila. Samantalang ang Diyos ay nagtuturo hindi para sa mga bata, kundi doon sa mayroong unawa. Napakaganda ng sinabi diyan na ito'y nakakalayo na sa gatas at nangahiwalay sa suso. Butaw na siya, mga kapatid. Amen. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, hindi po nais ng Panginoon na tayo manatiling bata. At hindi dinais ng Panginoon na manatili tayong nagbabata-bataan. Amen. Hallelujah. Dahil mga kapatid, ayaw ng Panginoon doon sa mga taong aayaw, matuto, yung tinatawag na boastful, mayayabang. Minamaliit ang basic na aral ng Diyos. Pero si Lord nagtuturo ng paunti-unti dahil mahal niya tayo. Hindi ka kailanman nakagraduate sa salita ng Diyos. Kahit sabihin mo, ako, evangelist, ako'y 15 years na eh. Evangelist, ako'y 20 years na nakakilala sa Panginoon. Pero mga kapatid, wala pa pong gumraduate sa atin. Yes, maybe doon sa Bible school, nakagraduate ka. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pa po tayo graduate. Tayo'y nagpapatuloy pa. Hallelujah. Ang Bible school ay training, mga kapatid, starting point para tayo patuloy na gamitin ng Panginoon. Pero never na magmalaki tayo kung graduated tayo sa Bible school. Mas magpasalamat ka sa Diyos sapagkat may mga taong nagpapagamit kahit hindi graduated sa Bible school. Pero mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon ay Kanya pong pinakikinggan. Ang tinig ng ating Panginoon. Kaya nga sabi diyan, paulit-ulit para matuto. Repetition is God's way of building faith. Yung tinatawag mong boring, mga kapatid, yung pala ang magliligtas sa iyo. Kung ayaw mo sa paalala ni Lord, baka ang puso mo ang may problema. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 9, sino nakakaalam ng puso? Ito po'y higit na mandaraya. Kung ayaw mong dumalo, mga kapatid, sa gawain, marahil may problema ang iyong puso. Kasi ayaw mong makita yung kapatid mo na kinaiinisan mo. Tingnan nyo mga kapatid, kapag may problema ang puso, kaya ka hindi dadalo dahil naroon yung nangutang sa akin. Nagsabing babayaran kita, pero hanggang ngayon di pa nagbabayad. Parang di mo matingnan. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, utos at utos, bilin at bilin. Faith, repetition is God's way of building faith, mga kapatid. Kahit mayroong kasalanan, may nagkasala sa iyo, patawarin mo. Kahit mayroong pong nangungutya sa iyo, mayroong pong nagpipersecute sa iyo, patawarin mo. Sabi nga ng Biblia ipag-pray mo ang nag-uusig sa iyo. Kaya mga kapatid, ang Panginoon ay napakabuti. Repetition is God's way of building faith. Hallelujah. Praise God. Kaya nga sabi po sa verse 11, ginamit ni Lord ang mga banyaga para magising sila. Dahil kapag alam natin na kasamahan natin ang nagtuturo sa atin. Yan, kilala ko yan Yan ay dati namin kasama sa inuman. Dati namin kasama sa barkada. Tapos magsasalita tungkol sa Diyos. Hindi kami maniniwala. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, banyaga ang ginamit ng Panginoon. Ginamit ng Diyos, mga kapatid, yung mga taong taga-ibang lugar para mahayuan ka ng salita ng Panginoon. Ako po ay natutuwa sa Panginoon dahil since nung ako'y nakakilala sa Panginoon, dito po sa Luzon, napakadaming mga taga-Visayas na pumunta sa Luzon, nagsasalita ng salita ng Panginoon. Nag-evangelize, mga kapatid. Katunayan, mga kapatid, ang ating late pastor ay isa pong Bisaya. Pero ginamit ng Panginoon. Hallelujah. Ito po sa sinasabi ng Panginoon para madisiplina tayo sa pamamagitan ng ibang wika na ginagamit ng ating Panginoon. Ito po ay tumutukoy din sa foreigner or yung tinatawag pong, kasi meron po tayong instinct na Pilipino, kapag ibang lahi ang pumunta sa lugar nyo, parang tayo'y proud.
binisita tayo ni Papa J. Proud tayo. Mayroong Amerikano tayong kasama. Praise the Lord! Pero alam niyo po ba mga kapatid, sa Panginoon, pantay-pantay po tayo. Pilipino ka man, Japanese, Hudyo ka man, since na tinanggap po ang ating Panginoong Jesucristo, we are one in the body of Christ. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya sabi po ng ating Panginoon, hallelujah, to whom He has said, this is rest, give rest to the weary, and this repose, ye they would not hear. Sinasabi po ng Panginoon, mga kapatid, na doon po sa chapter 28, verse 12, mga kapatid, na kailangan po natin ng kapahingahan. Doon sa mga taong mayroong tinatawag na makagulumihanan. Si Jesus ang tunay na kapahingahan. Ang kapahingahan, mga kapatid, ay larawan ng ating kaligtasan kay Kristo na inaalok ng Diyos. Ito po'y larawan ng espiritual na kapahingahan. Minsan, mga kapatid, tayo po ay mayroong tinatawag na kaisipan. Ako muna yung magpapahinga ngayon. Kasi ako'y nagtrabaho buong linggo. Ang linggo, ito naman ang rest day ko. Kailangan ko magpahinga. But mga kapatid, once na ang Panginoong Diyos ay hindi po natin pinapasok, sinamba sa ating mga kaluluwa, tayo'y mananatiling may kapaguran. Kaya nga sabi po ng Hebrew chapter 4 verse 9 and 10, may natitira pa ngang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, kagaya ng Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, ang tao hanggat di natin nasumpungan ang spiritual sabat na siyang kapahingahan po ng ating mga kaluluwa, tayo po, kahit matulog, magpahinga, mayroon pa rin po tayong kapaguran. Praise God. Kaya nga mga kapatid, ang alok po ng ating Panginoon, mula po doon sa kanyang prophetic word, come up, come higher, at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na darating. Sa panahon ni Isaiah, mga kapatid, sinalita na ito. Kasi magtuturo sa mga mayayabang, sa mga tao pong mga rebellious mind, rebellious, hallelujah, person, mga kapatid, hindi nakikinig. Pero mga kapatid, ang ating Panginoon ay patuloy pa rin nagsasalita, gaya na isang trumpetang tumutunog. Ang tinig sa langit, mga kapatid. Kaya nga sinasabi po doon sa 28:12 na inaalok po ng rest o kapahingahan. Ang kapahingahan ay may tatlong larawan, mga kapatid. Ito po'y napapaloob sa gospel of Christ. Una po, mga kapatid, yung death, kailangan pong magsisi ng kasalanan. Praise the Lord. Pag nakilala natin ang Panginoong Diyos, kung sino siya, at sumampalataya tayo, kagaya ng sinabi po ni Pablo, ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kapag hindi po naririnig ng tao ang gospel of Christ, wala siyang sasampalatayanan na magdadala ng kaligtasan. Kaya ikaw at ako, dapat po mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na puso o yung tinatawag na spirit of passion. Sa prayer natin sa Panginoon, habang tumataas tayo, nagle-level up, sa prayer natin mararamdaman at ipapakita ng Diyos sa iyo. And then pwede mong sabihin, at pag ang tao po ay nakilala ang Panginoon, magkakaroon siya ng pananampalataya. Amen po ba? Pag nagkaroon siya ng pananampalataya, siya po'y magsisisi ng kasalanan. Kapag nagsisi siya ng kasalanan, pinapatay niya ito. Kung dati siya po ay magnanakaw, hindi na siya magnanakaw. Kung dati siya ay babaero, hindi na siya mambababae. Kung dati siyang lalakero, hindi na siya manlalalaki. Kung dati siya, mga kapatid, ay babae na umiibig din sa kapwa babae, hindi niya na ito gagawin. Ganon din yung lalaki, kung umiibig, nakakagusto sa kapwa lalaki, hindi na niya ito gagawin. Kaya nga nagsisisi na, repentance. Si Jesus Christ, mga kapatid, yung halimbawang pinakita sa atin, He is namatay sa cross of Calvary.
Pero pagkamatay niya, mga kapatid, hindi siya nanatiling nasa cross. Sabi ng Biblia, inilibing siya. Alam niyo, mga kapatid, ang tao kapag nagsisi ng kasalanan, kailangan nating maranasan na ilibing tayo. Burial. Nasabi ng Panginoon, we are buried with Him. Hallelujah. Sa pamamagitan ng bautismo. Kaya ang isang tao po na nakakilala sa Panginoon, siya po'y nagsisisi ng kasalanan. Hindi po totoo, mga kapatid, yung sinasabi ng iba, na sabi po, mga kapatid, tayong lahat ay anak ng Diyos. Pare-pareho tayo na tayo'y papasok sa kaharian niya. No ma'am, no sir. Mayroong prophetic word na sinabi ng Panginoon, come up hither. At may ipapakita ang Diyos ng mga daan. Kaya nga, ang sabi po, ang langit, ang pintuan ng langit ay bukas. Mga kapatid, kapag siya po'y inilibing, ang tao pong nagsisi ng kasalanan, sumailalim sa bautismo sa pangalan ni Jesucristo. At pag-ahon niya, mga kapatid, pinatawad na siya ng ating Panginoon. Kaya nga, mayroon na siyang kapahingahan. Mayroon na siya, mga kapatid, na kalakasan o kaligayahan. Marami na po akong binautismuhan sa pangalan ni Jesus sa tubig. Tinatanong ko pagkatapos, Brad, sister, kumusta? Wow, praise the Lord! Ang ganda ng aking pakiramdam. Parang yung dala-dala ko sa likod ay nawala. Ang gaan. Alam nyo ba, mga kapatid, pag tayo po ay nagtatravel, meron tayong backpack. Mahirap yun. Kaya lang hindi mo pwedeng iwanan kasi wala kang bihisan. Minsan papawisan ka, mapapagod ka. Ang kasalanan ay ganun. Hindi mo maiwan-iwan. Pero pag ito po ay pinagsisihan mo sa pangalan ni Jesus, isinurrender mo sa bautismo sa pangalan ni Jesus, patatawarin ka. Hallelujah. At bibigyan ka pa ng regalo, ang banal na Espiritu, mga kapatid, which is the Holy Spirit, mga kapatid, na siyang tutulong sa atin. Ito po, mga kapatid, ang inaalok ng ating Panginoon na kapahingahan. Ang kaligtasan mula sa Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, hallelujah. Ang sabi po ng Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 6, sila, hallelujah, hallelujah, salita po ng Diyos ay pwedeng maging ilaw sa mga taong nakikinig. Subalit magiging hatol sa kanya na hindi susunod. Ang sabi diyan, mga kapatid, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilalagay sa sayon ang isang batong panulok na pangulo, hirang, mahalaga at ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Mayroon pong underline, mga kapatid, yung tinutukoy diyan, si Jesus Christ, ang sumampalataya sa kanya, hindi mapapahiya. Kaya pag ikaw po ay narinig ang pangangaral, ang tinig mula sa langit na tila bagay trumpeta, tumutunog. Minsan naiirita na tayo, pero tumutunog pa rin, paulit-ulit. Na sinasabi, utos at utos, bilin at bilin. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, sa verse 7, sa inyong mga nanampalataya siya ay mahalaga. Tingnan nyo po. Sa mga sumasampalataya, mahalaga siya. At doon sa hindi, ang batong itinakwil lang nagsipag tayo ng bahay, siya ay naging pangulo sa panulok. Kaya ikaw, kapatid, kaibigan, salamat, pinahalagan mo ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos na unawaan mo ang kanyang tinig. Salamat, mga kapatid. Kaya huwag po nating hahayaan na maging dahilan ng pagbagsak ng bawat isa ang salita ng Panginoon o ang tinig ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 8, ang batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasay mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay gabay. Pero pwede rito maging hatol kung si Kristo na siya po ay yung cornerstone, mga kapatid, pero sa ayaw maniwala, siya po ay batong katitisuran. Doon sa mga unbeliever, mga kapatid, si Kristo ay stumbling block sa kanila. Kaya mapapansin po natin, kahit maingay ang mundo,
Pero ang Panginoon ay patuloy pa rin pong nagbibigay ng tinatawag na panawagan. Nasa panahon tayo na napakadelikado. We are living in the last days, mga kapatid. Napakadelikado. At may mga taong nagbibigay ng opinyon patungkol sa salita ng Diyos. But mga kapatid, sabi pa nga nila, magagaling sila magsalita, mga kapatid. But mga kapatid, kahit anong galing magsalita ng isang tao, kung hindi mo ma-experience ang sinasabi ng Panginoon, except a man be born again, cannot see the kingdom of God. Hindi nila na-experience, mga kapatid, na sila po ay mag-repent at mabaptize in the name of Jesus, lubog sa tubig. Kaya mga kapatid, ang pagtatayo nila ng bahay, hindi ginagamit ang batong sinasabi na inilagay sa sayon. Naging katitisuran po sa kanila. At mapapansin natin, mga kapatid, may mga nagtuturo sa ating panahon ngayon na parang nagiging lisensya para ikaw ay gumawa ng kasalanan. Once na ikaw raw ay tumanggap sa Panginoon, once you are saved, you are still saved. Kahit ikaw ay magkasala. Pero sabi ng Bible dito po sa ating nabasa, 1 Peter chapter 2 verse 8, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasi mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Wala pong itinilagang tao na mapupunta sa langit. Wala pong itinalaga na mayroong nakalagay na pangalan. Even though, mga kapatid, doon po sa prophetic, 144,000, tama ba yun? Na maliligtas. Matagal ko nang binabasa, wala akong nakitang pangalan. Number is meron. Pero wala pong tao na nakasulat kung sino. Kagaya ng ating nabasa dito, ang destin po sa langit ay yung mga taong sumusunod. Pero yung suwail, ikaw ay destino sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, tayo po'y mag-iingat. Hallelujah. Nasa panahon po tayo na kung saan ay may mga mandarayang pagtuturo. Nagsasabing born again, pero tinatanggihan ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Tinatanggihan ang bato na siyang pundasyon ng ating pananampalataya, na ito rin naman ay nagiging katitisuran nila. Sasabihin, mga kapatid, doktrina yan ng oneness. Kulto kayo. Mga kapatid, no. Hindi tayo kulto. Sa totoo lang, mga kapatid, I'm proud, mga kapatid, and be proud. We are cool one. Amen. We are not kulto. We are cool one. In Deuteronomy 6:4, mga kapatid, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. At sabi doon sa verse na sumunod, mga kapatid, ibigin natin ang ating Panginoon higit sa lahat ng bagay. Kapag naroon po yung pagmamahal natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, today, if you will hear His voice, do not harden your heart. Huwag mo nang pagmatigasin ay yung puso kung narinig mo na ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Nilalabanan mo ba ang salita ng Diyos? Wala tayong magagawa. Kahit magaling kang manalita, nag-aakay ka ng kaluluwa. Pero kung nilalabanan mo, suwail ka. Nag-uupos ka sa sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sinungaling at suwail. Ang mga suwail, sabi ng Biblia, ay nakatalaga sa pagkapahamak. O handa kang makinig, tumanggap at magbago ngayon. Ngayon ang panahon, praise the Lord, ng pakikinig. Huwag po nating pagmamatigasin ang ating mga puso. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, kapag mayroon po programa sa atin pong mga grupo, nagsabi po yung ating leader, okay, mga kagrupo, meron tayong hayo bukas. Makiisa po tayo. Mga kagrupo, di wala ako magabanggit ng iGroup. Mga kagrupo, meron tayong Bible study bukas. Magbigay po tayo ng time. Huwag na tayong magsabing, ay, pagka ako'y hindi busy.
huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. Sabi ng Hebrews 3:15, samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay wala pong iba kundi si Kristo. In John 1:1, mga kapatid, in the beginning, sabi roon, nang pasimula ay siya yung salita. At ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya pagka kinukontra natin ang salita ng Diyos, suwail ka. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Hindi tayo sumusunod sa leader na inilagay ng Panginoon sa bawat sa atin. Ang sabi po ng Hebrews sa chapter 13, mga kapatid, sundin po natin ang ibinigay ng Panginoon na nangangalaga sa atin. Na tila bagay siya po yung magsusulit sa bawat sa atin, sa ating Diyos. Kapag hindi po nasiyahan na nag-aalaga sa atin, hindi rin tayo masisiyahan. Sapagkat mga kapatid, nalulungkot ang ating pastol. Mga kapatid at mga kaibigan, siya po yung nagpipray sa atin. Siya po yung nananalangin sa atin. Maaaring ikaw ay tulog na, pero yung pastor mo nagpipray pa. Yes, mga kapatid, maaaring ang pastor natin ay laging wala dito, mapapasin nyo, pero sa prayer kasama ka. May mga leader na ibinigay siya, nag-disseminate siya ng tao para tayo patuloy na alagaan. Kaya salamat sa Diyos, tayo po'y nandito, nananatili po tayong malakas at matibay. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya na sa bugtong nama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang ating pinakikinggang salita, ang Biblia ay nagsasabi, si Kristo ay naging tao. Kaya po mga kapatid, may tinig ang langit na paulit-ulit. Ito'y utos at utos. Ewan ko mga kapatid sa naririto, maging sa nanonood sa online, kung kayo po'y naniniwala pa rin na mayroon pong 3 persona sa langit. Mayroon po ba? Matagal na ako nagbabasa ng Biblia, wala pa akong nabasa. There is only one person, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, sa Revelation chapter 4 verse 2, kung babasahin ninyo, si John the Beloved ay inanyayahan. Come up hither. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na darating. Prophetic word. Verse 2, mga kapatid, sabi doon, si John the Beloved ay nasa espiritu na. Pero mga kapatid, pinakita ng Panginoon. Once tayo po'y nasa espiritu ng pagpupuri, sa espiritu ng pagpananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, mauunawaan natin kung anong sasabihin ng Diyos. Ang sabi ron, mayroon lamang isang luklukan o isang trono sa langit. Wala pong 3. Kaya po mga kapatid, si Philip o si Stephen, nung siya po ay mamamatay na, nakita niya po ay bukas ang langit. At si Kristo, sabi doon si Jesus, ay nakatindig sa kanan ng Diyos. Mga kapatid, He sat down in the right hand of God, meaning to say, sa kapangyarihan niya bilang Diyos. Right hand means power. Kaya mga kapatid, sa mga nanonood sa online, sa mga naririto, wala pong 3 persona ang Diyos. Colossians chapter 1 verse 15 na sinasabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya yung panganay sa mga nilalang. Kaya napakabuti po ng Diyos. Hindi tayo iniwanan sa dilim. Nang ang mga tao po o si Adan ay nagkasala, nasa tila bagay dilim ng kasalanan. Pero ang prophetic word na nagsasabi, ang Diyos ay mahal tayo. Kaya very common na naririnig natin in John 3:16, mga kapatid, for God so loved the world and He gave the only begotten Son. Si Kristo, mga kapatid, ang bigaten, ang persona ng Diyos. Malapit na po magtapos. Dispensational saints, mga kapatid, tinanggihan po ng Israel ang salita. Kaya ang kaligtasan ay napunta sa ating mga hintil. Amen. At salamat may mga tumanggi sa mga Hudyo.
Hindi nila tinanggap si Kristo na siya ang sinasabing salita na nagkatawang tao. At ito po ay naranasan din ni Saulo, mga kapatid, kaya siya ay naging persecutor ng mga Kristiyano. Si Saulo ay isa pong Hudyo na nanampalataya, there is only one God. Tapos ang mga disciple nagsasabi, sa pangalan ni Jesus ay may kaligtasan. Pero salamat sa Diyos, si Jesus Christ, ang batong tinanggihan ng marami, siya po ay nagpahayag kay Saulo na tinatawag ngayong Pablo. Kaya ngayon po nasa ilalim tayo ng panahon ng biyaya. Naunawaan mo, mahal ka ng Diyos. Hindi po tayo maliligtas dahil sa ating kabutihan na ginagawa. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, sabi diyan, pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako. Mga kapatid, tumingin tayo sa atin pong Panginoon. Mayroon pong pintuan na bukas. Hangarin po natin na pumasok. Isang bukas na pinto sa langit, maging handa tayo sa bagong antas ng pagtawag ng Diyos. Manalangin ka para sa iyong kinabukasan. Hallelujah. Hindi po, mga kapatid, natin pwedeng ipangako ang bukas. Ang pwede mo lang ipangako ay yung ngayon. Kung ikaw ngayon ay malakas, ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, patuloy mo ako akayin. Patuloy mo ako, Panginoong, palakasin. Dahil hindi pwede nating ipangako yung bukas. Ang paanyaya ng Panginoon ay isang pintuang bukas. Hallelujah. Papasok po ba tayo? O mananatili na lamang tayo sa baba? Aakyat ba tayo? O titingnan na lamang natin ang pintong bukas sa langit? Church, challenge ko po ang bawat sa atin. Umakyat po tayo. Mga kabataan, mga young people, umakyat po tayo. Kahit kayo po ay nasa ministry na, umakyat pa rin tayo, mag-level up tayo sa ating pananampalataya. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ang puso, mga kapatid, ng ating Panginoon, hallelujah, to evangelize the Word of God. Ang ating programa sa national, Because of Soul. Praise the Lord. And remember, mga kapatid, ang ating goal ay 1,000 souls for the year 2027. Praise the Lord. Sa pag-akyat ba natin sa pintuang bukas, may pinag-pray ka na ba na mayroon kang aakay-akay, mayroon kang kasama, o ikaw lamang ang aakyat doon? Kapatid at kaibigan, huwag po tayong maging selfish. Huwag tayong maging makasarili. Mahal tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y tatayo, mga kapatid. Hallelujah. Bukas ang pintuan ng langit, sinabi po kay Juan. At si Juan, mga kapatid, ay nasa espiritu ng pagpupuri at pananalangin. At ito po'y inanyayahan ng Panginoon. Come up, hither. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon sapagkat mayroon po siyang plano sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating Panginoon. Isang bukas na pinto, mga kapatid, sa langit. Alam niyo kung ang requirements lang sa pagpunta sa langit, mga kapatid, ay paramihan ng pagsimba sa church. Siguro, most of us will come to the church if the requirement is going to the church to enter into heaven. But is that not what the message is all about, mga kapatid? Hindi po yan ang mensahe. Ang mensahe, mga kapatid, although as a Christian, narinig ko na yung simpleng salvation, yung pagtanggap sa salita ng Panginoon, repentance. Maybe lahat sa atin, mga kapatid, ay we are, sabi nga natin, ay parang narinig na natin. But we are being reminded today by the Word of God
that the salvation that you receive, mga kapatid, hindi ito basta-basta. It's not cheap. The salvation that you receive is not cheap, mga kapatid. It's cost the life of our Lord Jesus Christ. The God that we are serving, the God who is blessing you, the God who is giving you or taking you out for all of your problem, the God is answering your problem, mga kapatid, give His life for you. And that salvation is not cheap, mga kapatid. And still, God is opening a door into heaven para po sa atin to enter. As I said, mga kapatid, we always said that the requirements going to heaven is baptized in Jesus' name. Yes, I am baptized in Jesus' name. The requirements going to heaven is filled with the Holy Ghost and accept the Holy Ghost. The question is, are you being filled with the Holy Ghost? Are you being filled every day with the Holy Ghost? Eh paano, mga kapatid, kung dumating ang ating Panginoon? Paano, mga kapatid? And I'm sure and I can guarantee you, mga kapatid, it's been preaching, mga kapatid, since 10 years ago or 100 years ago, darating, God is going to come. He is going to come. He is going to come. At lagi pong ipinagpipreach yan, mga kapatid, sa atin. Now, the question is, are you ready when He comes? Don't take it so light, mga kapatid, the word that we have received. Because we are being reminded that God died in the cross of Calvary, mga kapatid, is not cheap. Ang Diyos, mga kapatid, na nasa langit, bumaba sa lupa. Para ano? Disin sana we are destined to hell. But God give us a chance. Because there is an open door in heaven for us. Hindi po, mga kapatid, madali ang maglingkod sa Panginoon. Pero, mga kapatid, once you serve God, ang kapalit nito yung peace. Yung kapayapaan mo. Kaya nga sabi ko nga, mga kapatid, blessing is not just only money. Blessing is not just money. How about your life? That's blessing from the Lord. How about you have no sickness? That's blessing from the Lord. How about your family, mga kapatid, na kung saan patuloy ginagabayan ng Panginoon? That's blessing from the Lord. So huwag po nating itatali ang ating isip na ang blessing ay sa pera lang. Ang blessing po, mga kapatid, ay mayroong Diyos. There is a God. There is a God that always there and said, I will never leave you nor forsake you. Who wants to go to heaven? Who wants to go to heaven? I want to go to heaven. Are you prepared to go to heaven? Pastor, I have some, I made mistakes. I have sinned. I don't know if I'm ready. I'm inviting you. The altar is open. The altar is open, mga kapatid. If you want to go to heaven and you feel like mayroong guilty sa iyong puso, mga kapatid, bakit hindi mo isuko sa Panginoon? Why don't you give it all to God? Lord, I don't want, Panginoon, when time comes, so when you come, hindi mo ako, Panginoon, makakasama. The message is very clear, mga kapatid. Ang mensahe po ng Panginoon sa araw na ito is very clear. Jesus Christ, hindi po namatay ang Panginoon, mga kapatid. Ang kanya pong pagkamatay ay hindi po napaka-cheap, mga kapatid. Hindi po mumurahin ang pagkamatay ng Diyos. It's cost you to save, mga kapatid. Let us pray for repentance at this very moment. Siguro mas mahalaga ang gagawin natin. Let's pray for repentance. Let's pray for repentance. Let's pray. Ask God for repentance. Lord, nagsisisi kami sa aming mga kasalanan. Open your heart to the Lord. Open your heart to the Lord, mga kapatid. Marahil sa buong isang linggo, minagawa tayong kamalian sa ating Panginoon.
I don't know what happened, or I don't know what are those mistakes or sin that you have caused, mga kapatid, sa ating Panginoon. But this is the altar. This altar is a place wherein you can repent. This church is a place wherein you can give all sa ating Panginoon. I'm calling for a prayer of repentance this morning. Lord, maybe the fire, yung paglilingkod ko sa iyo, Panginoon, ay medyo nag-aandap-andap na, Panginoon. Panginoon, marami akong nakikitang katitisuran sa iglesia, o marami akong nakikitang kahinaan, Panginoon. But don't let these things, Panginoon, na maging dahilan upang hindi, Panginoon, ako makasama o makapasok sa langit, Panginoon. Hallelujah. The preacher is preaching today a very message. Hallelujah. 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 Lord, help us, Jesus. Marahil umuunti-unti nang umihina ang apoy ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon. O marahil umihina na yung apoy ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon sa buhay mo. Maybe you have lack of spiritual intimacy with God. God said, apart from me, you can do nothing. And I say, you need to reach out to God this morning, mga kapatid. Marahil sa sobrang busy mo sa ministry, o hindi ka nagiging busy sa Panginoon. Marahil nawawala na yung devotional life mo. Unti-unti na itong napapalitan ng performance intimacy. O di kaya hindi mo na nagkakaroon ng malalim na paglapit sa ating Panginoon. Marahil maiisip mo na Sunday na naman. Para bang wala nang magbabago sa iyong paglilingkod. Sunday, aalis ka. But I'm telling you, mga kapatid, at this very moment, God is here. Kaya, mga kapatid, palakasin ka ng ating Panginoon. Or maybe some of us ay burn out na from wrong boundaries. O di kaya, mga kapatid, na-offend na at hindi nagkaroon ng kagalingan. We need to reach out this morning to God and say, Lord, I'm sorry, Panginoon. I'm sorry. Patawad, Panginoon, sa aming nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon. Oh, Jesus. Hindi namin nahayaan ang iyong pong pagpako sa krus ay mawawala ng kabuluhan. Hindi namin nahayaan ang tinanggap namin kaligtasan ay mawawala ng kabuluhan dahil sa mga bagay na kami ay manghihina ng paglilingkod sa iyo. Church, God give His life for us. Para magkaroon tayo, mga kapatid, ng kaligtasan. The Bible said, except a man be born again, he cannot enter. It's a very, very message. We think that it's a simple message, but God said, if you are not being born again, you cannot enter into the kingdom of God. It means being born of water and of the Spirit. Now, kumusta po yung Espiritu na inyong natanggap sa Panginoon? When was the last time you received the pouring or fulfilling of the Spirit of God? When was the last time? Kailan yung huli mo na natanggap muli ang presensya ng ating Panginoon? When was the last time you received the Spirit of God? Hallelujah. God is here. God is here. God is here. God is here. Aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Bawiin mo ang pusong pagkakas
mahal.